Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Kung mayroon man akong pagsisisi sa buhay ko, yun ay ang isang memoryang nabaon ko sa limot. Bata pa lang kasi ako noon at hindi ko masyadong binadama ang mga interaksyon ko sa mga tao sa paligid ko, pati na ang batang nakilala ko sa araw ng Noche Buena. Ako si Japet at ito ang kwento ko. Alas 7 ng gabi nagpunta ako sa kapitbahay namin para alukin si Warren na mangaroling kami. Malapit na kasi ang Pasko at hindi ko pa kasi nasusubukang mangaroling dahil hindi ako pinapayagan ni Mama dati. Baka raw mapahamak ako lalo na't gabi o baka may makasalubong kaming lasing at mapagtripan kami. Itong taon lang niya ako pinayagan dahil sa walang tigil kong pamimilit sa kanya. Excited na excited kong tinawag ang pangalan ni Warren nang makarating ko sa labas ng gate nila. Lumabas naman kaagad siya sa bahay nila. Pinayagan na ako ni Mama sa wakas. Tara na, pwede na akong mangaroling. Ngayon na kaagad? Wait lang naman. Puntahan din natin si Joseph at iba pa nating kaibigan para mas madami at mas masaya. Umuo naman ako noon at hinintay si Warren na makapagbihis. Pagkatapos, nagpunta kaagad kami sa bahay nila Joseph. Mayroon itong dalang DIY instruments na gawa sa lata para daw mas masaya ang pangangaroling namin. Inalok din namin ang iba naming kaibigan noon kaya mas dumami kami. Una kaming nangaroling sa purok namin at hindi may pagkakaila ang gulo ng kanta namin dahil hindi kami nakapag-practice. May ibang hindi kabisado ang buong kanta at may iba namang todo kong bumirit, kagaya na lang ni Warren. Sa katunayan siya lang ang may magandang boses sa amin kaya siya ang aming naging pambato. Kahit naman ganun kagulo, hindi ko mapigilang maaliw noon. Nandoon ang mga tawanan, lalo na't kapag ang bahay na pinuntahan namin ay marunong ding sumabay. Hindi namin mabilang kung ilang bahay na ang napuntahan namin pero malaki-laki rin ang nabuo naming pera. Hanggang sa umabot kami sa pinakadulong bahagi ng aming purok. May isang bahay na may malawak ang tarangkahan. Pero nagagawa pa rin naming makita ang bahay dahil 2-story ito. Walang mga Christmas lights pero may isang higanting parol na nakasabit sa labas. Sure na ba kayo na mga ngaroling tayo rito? Bakit naman hindi? Rinig ko nung nakaraang taon malaki ang bigay nila sa mga nangangaroling eh. Last year yun, kasi buhay pa si Lola Miriam. Siya lang naman sa pamilya nila mahilig sa Pasko. Subukan na lang natin. Nandito na tayo eh. Parehas kami ng sinabi ng iba ko pang mga kasama. Ang alam kasi ng lahat dito sa amin na itong mga anak ni Lola Miriam na sila nang nakatira ngayon ay palaging abala sa kanilang mga trabaho at wala ng oras pa para mag-celebrate ng kung ano-ano mang okasyon. Ang sabi rin ni Mama sa akin ay pinagbibigyan lang daw nila si Lola Miriam dati sa gustong selebrasyon tuwing Pasko dahil matanda na siya. Hindi na rin siya nakalalakad pa pagkatapos ma-stroke. At March lang ng taong ito ay pumanaw na nga si Lola Miriam. Simula noon ang tanging ilaw sa kanilang tahanan ay tuluyang namatay at mukhang walang balak ang mga anak niyang ipagpatuloy ang kanilang tradisyon. Ang parol na nakasabit sa labas nila ay ang parol ni Lola Miriam na nakasabit pa noong nakaraang taon. Bukas naman ang ilaw sa bahay nila kaya naisip naming may tao sa loob. Nagsimula na kaming mangaroling noon. Nung una, tuwang-tuwa pa kami sa pagkanta pero nang umabot na kami sa ika-3 kanta namin at wala pang lumalabas sa bahay nila, nagsimula na kaming magtinginan. Sumenya si Warren na itigil na namin ang pagkanta dahil mukhang walang planong lumabas ang mga tao sa bahay nila. Tao po! Mamamas ko po! Malakas na pagkakasabi ni Warren at ilang ulit niya pang sinubukan. Pero para lang kaming hangin na hindi man lang pinansin. Ako naman ay pinagmasdan ko ang bintana ng bahay nila. May kurtina roong nakatakip pero dahil sa ilaw sa loob, nakikita kong may tao roong nakatayo.
Hindi ko alam kung nakatingin ba ito sa amin dahil anino lang ang nakikita ko. Pero ewan ko ba't ako nakaramdam ng kilabot noon. Siguro dahil malamig lang ang gabi kaya ganoon na lang ang pagtaas ng mga balahibo ko sa katawan. Hinawakan ko ang braso ni Warren at sinabihan siyang mas mabuting umalis na lang kami. Hindi rin naman namin mapipilit ang mga taong lumabas at magbigay kung ayaw talaga nila. Naglakad na kami paalis para umuwi sa mga bahay namin. Habang nasa kalsada ay nag-uusap kami sa magiging hatian namin sa nalikom naming pera. Ako ang may hawak sa pera namin kaya binilang ko muna ito bago ko binilang kaming lahat. 6 kaming lahat noon kaya hinati ko na ang pera para mabigyan ko na sila. Nang matapos kong gawin yun, napakunot ang noo ko nang mayroon pang natira sa kamay ko. Naibulsa ko na naman ang hati ko kaya bakit mayroon pang natira? Ilang beses ko na ring dinouble check yun kanina kaya sigurado akong hindi ako nagkamali. Nabigyan ko na ba lahat? Meron pa kasi rito eh. Ako meron ng akin. Kayo ba? Isa-isa namang tumango ang mga kasama ko. Kahit na nalilito, ang ginawa ko na lang ay hinati ko ulit yung natira at ibinigay sa kanila. Hindi ko na lang yun masyadong inisip dahil baka nga nagkamali lang ako. Umuwi na rin kami isa-isa sa mga bahay namin hanggang sa kami na lang ni Warren ang naiwan. Papasok na ako sa gate namin kaya nagpaalam na ako kay Warren. Bukas ulit, Ja. Tayong ulit 5 bukas para masaya. Tsaka isip ulit tayo ng panibagong kanta. 5? Anong 5 6 tayong lahat kanina? Napatigil ako sa pagpasok sa gate namin at hinarap si Warren na nakakunot na ang noo sa akin. Sure akong 6 kaming lahat noon. Marunong naman ako magbilang kaya grabe na talaga kung pati yun ay nagkamali pa talaga ako. Subalit si Warren ay nilapitan ako at sinapak ang balikat ko. Lu, inaantok ka na ba? 5 lang tayo kanina. Ako, ikaw, si Joseph, si Nemuel, si Herbert. Paano yan naging 6, Aber? Ha? Pero sure talaga akong 6 tayo eh. Nagkamali ba ako? Natahimik ako noon at nag-isip sa nangyari kanina. Inalala ko ang mga mukha ng kasama namin at ang suot nilang mga damit at kung paano sila naghilera sa pagbilang ko kanina. Magkatabi si Joseph at Nemuel. Si Herbert ay nasa dulo at mayroon pa siyang lalaking katabi noon. Mayroong kasama si Herbert, War. Kulay pula pa nga ang damit niya eh. Ano? Paano nangyari yun si Herbert ang huli nating niyaya. Sino pa yung isa? Handa na sana akong sumagot noon pero bigla akong natameme dahil hindi ko pala kilala ang lalaking katabi ni Herbert. Pamilyar naman ang mukha niya sa akin. Nakita ko na ang itim at manipis na buhok na yon at ang mapupungay niyang mga mata. Alam ko sa sarili kong minsan ko na siyang nakita pero nakapagtatakang hindi ko alam ang pangalan niya. Ang lalo ko pang ipinagtaka ay dahil hindi ko man lang tinanong ang pangalan niya kanina. Para manghinayaan ko lang siyang sumama ng walang kaproble-problema. Hindi rin naman kasi nagtanong ang mga kasama ko at parang wala lang sa kanila kaya hindi na rin ako nag-abala pa. Hindi ko alam eh. Dapat tinanong niyo siya kanina. Paano nga wala naman akong nakita? Baka niloloko mo lang ako ha? Meron nga talaga tayong isa pang kasama. Kung gusto mo tanungin na lang natin sila bukas para malaman talaga natin kung sino yun. Pumayag naman si Warren at saka umuwi na sa kanila. Ako rin ay pumasok na sa bahay namin. Doon ko na naramdaman ang antok ko kaya dumiretso kaagad ako sa kwarto ko para matulog. Masyado akong nawili sa pangangaroling noon at gusto ko na kaagad na dumating ang bukas para mangaroling ulit. Nagising ako sa boses ni Mama na inutusan akong mag-igib ng tubig. Kinuha ko ang binigay niyang galon at nagtungo sa poso ng purok namin. Kailangan ko pang maglakad ng ilang minuto dahil nasa dulo iyon kung saan nandoon din sa malapit ang huling bahay na pinuntahan namin kagabi. Ang bahay ni Lola Miriam. 5:00 pa yon ng madaling araw kaya hindi pa ganoon kaliwanag ang paligid. Pero nagagawa ko nang makita mula sa poso ang mga lumang pader ng bahay niya. Para bang kapag naihipan ito ng isang malakas na hangin ay paniguradong bibigay ito.
Mukhang pagtatrabaho nga lang talaga ang inaatupag ng mga anak niya dahil wala na silang oras pa na ayusin ang kanilang bahay. Napatigil ako sa pag-igib nang mapunta ang tingin ko sa ikalawang palapag ng bahay nila. Mayroon yung parang maliit na balcony sa taas, katabi lang ng bintanang nakita ko kagabi. Mayroon doong rocking chair na nakalagay. Yun ang rocking chair na palaging ginagamit ni Lola Miriam nung nabubuhay pa siya. At ngayon ay nakikita ko yung gumagalaw ng mag-isa. Nabitiwan ko ang hawak kong galon dahil sa gulat. Nilakbay ko kaagad ang tingin sa paligid. Nagbabaka sakaling mayroon lang doong tao nakakaalis lang mula sa pagkakaupo sa rocking chair. Subalit, wala akong makita. Hindi ko namalaya na mayroon na palang figura sa likuran ko at nang maramdaman ko ang malamig niyang palad ay kaagad akong napasigaw sa gulat. Natabaan ko siya ng siko ko dahil sa pagkabigla. Kamunti ka ng matumbang kaibigan ko dahil siya rin ay nagulat sa biglaan kong paglingon. Si Warren lang pala at mag-iigib din ng tubig. Aray! Grabe ka naman, Ja. Nananakit ka pala kapag nagugulat. Ikaw kasi ba't hindi ka nagsasalita? Ano ba kasing tinitignan mo dyan, ha? At bakit ang seryoso mo? Itinuro ko kaagad ang bahay ni Lola Miriam at sinabi sa kanya ang nakita ko. Kumunot naman ang noo ni Warren at sunod noon ang pagkagimbal ng kanyang ekspresyon. Mabilis niyang iniwas ang tingin doon. Ako naman ay natulala dahil ang rocking chair na nakita ko kanina ay hindi na gumagalaw pa. Hindi naman gumagalaw, Ja. Pero, gago. Ano yung nakita ko? Anong ibig mong sabihin? May bata. Nandoon sa bintana na nakasilip. Hindi mo ba nakikita? Tiningnan ko naman ang bintana at wala akong makita roon bukod sa kurtinang gumagalaw dahil sa hangin. Binalik ko ang atensyon ko kay Warren na ayaw nang lingunin ang bahay ni Lola Miriam. Nagmamadali itong mag-igib ng tubig at hindi man lang ako malingon. Seryoso ka ba talaga? Oo nga. Nandun talaga kanina. Kitang-kita ko nakatitig siya sa atin. Tapos dilat na dilat pa ang mga mata niya. Ewan, wag mo na nga akong tanungin. Baka inaantok lang ako. Kakagising ko lang din eh. Kagaya ng sinabi niya, hindi na nga ako nagtanong pa dahil ako rin mismo ay nabalot ng kalituhan. Magkaiba kami ng nakita sa bahay ni Lola Miriam. Pero parehas yun na hindi maganda at questionable. Sa tatlong magkakapatid na naroon sa bahay, dalawa sa kanila ay may pamilya na. Ang isa ay bumukod at ang isa naman ay nandoon nakatira sa bahay. Subalit sa pagkakaalam ko, wala pa silang anak, kaya paanong may bata roon? Sabay kaming umuwi ni Warren at nag-uunahan pa talaga dahil sa kilabot na parehas naming nararamdaman. Palayo na kami sa bahay ni Lola Miriam pero pakiramdam namin ay mayroong nakatitig sa amin. Dahil kasi iyon sa sinabi ni Warren, kaya pati tuloy ako ay nabahala na baka yung batang nakita niya ay nakasunod sa amin. Tuluyan akong nakauwi sa bahay noon na puno ng pawis sa mukha. Nagtaka pa si Mama kung bakit daw putlang-putla ako. Bumalik ako sa kwarto noon para magbihis. Nakita ko naman sa maliit na lamesa ko ang pera na nalikom namin sa pangangaroling kahapon. Bigla kong naalala ang batang hindi ko matandaan ang pangalan kaya lalo akong kinilabutan. Sasama kaya siya mamaya sa pangangaroling namin dahil kung oo gagawin ko yung paraan para kausapin siya. Dumating na nga ang gabi at nagkita-kita kaming lahat sa labas ng bahay namin. Nag-meeting muna kami saglit sa magiging paandar namin mamaya. Nagsuhestyon si Joseph na mayroon daw sasayaw sa amin dahil uso na rin daw yun ngayon. At habang nag-uusap kami ilang beses kong binilang kung ilan kaming lahat. Tama nga si Warren, na 5 lang kami. Kaya nagtanong ako sa kanila tungkol sa batang nakita ko kahapon. Sure ba talaga kayo? Wala ba kayong ibang dinala kagabi? Baka may nang titrip dito sa akin ha? Wala nga, Ja. Itigil mo na yan at mangaroling na lang tayo. Doon naman tayo sa kabilang purok. Habang hawak-hawak ko ang flashlight sa kamay, nauna akong maglakad sa amin. Dahil nasa dulo ng purok namin ang bahay ni Lola Miriam kaya nadaanan din namin ito.
Sinulyapan ko lang ang parol na nakasabit at ibinalik na sa daan ang tingin dahil baka kung ano pa ang makita ko. Si Warren hindi man lang ito nilingon ng isang beses, takot pa rin sa nakita kaninang umaga. Bahagya akong napayakap sa sarili nang makaramdam ako ng malamig na ihip sa aking mga braso. Ganoon din ang mga kasama ko. Napaangat ang tingin ko sa mga matatayog na puno ng nyog sa gilid ng kalsada na ngayon sumasayaw ang mga dahon dahil sa hanging dumaan. Tahimik lang kaming naglalakad. Nang biglang mapaigtad ang lahat sa gulat dahil sa nyog na nahulog. Ako ang kamuntikan ng matamaan noon dahil nasa tabi ko lang ito nahulog. Nawasak ang nyog at tumalsik ang laman nitong sabaw sa paa ko. Gago tol, muntikan ka na ron ah. Mukhang hindi mo pa talaga oras. Biro pa ni Warren at nagtawanan sila ng mga kasama ko. Sinamaan ko lang siya ng tingin dahil ako na nga itong muntik mamatay eh. Nagawa pa akong biruin. Nagpatuloy na kami at nang makita ang una naming target, kaagad kaming kumanta. Mas maganda ang naging pangangaroling namin noon kaysa noong nakaraang araw dahil nakapagplano kami. Halos umabot din kami ng 2 oras sa pangangaroling at malaki-laking pera ang kinita namin. Mas malaki kaysa kahapon. Pauwi na kami at muli na namang nadaanan namin ang bahay ni Lola Miriam. Napatigil kami nang makita naming may pumasok doon. Isa iyon sa mga anak niya. Wala na dapat akong balak na magtagal noon pero biglang nagsalita si Joseph at nagsuhestyon na mangaroling kami ulit sa bahay na yun. Mabilis naman kaagad akong tumutol at ganoon din si Warren. Wag na! Hindi pa ba tayo natuto kahapon? Nakailang kanta na tayo pero hindi man lang sila lumabas. Baka maulit lang yun kapag nangaroling pa tayo sa kanila. Oo nga. Tsaka ang laki na ng kita natin oh. Tama na to. Bukas naman ulit. Pagod na akong kumanta eh. Nagprotesta naman ng isa naming kasama. Sinasabing dadami pa ang aming kita kapag nangaroling kami sa bahay ni Lola Miriam. Wala naman daw masamang sumubok ulit. Kung hindi kami bibigyan ulit, edi aalis na lang din daw kami kagaya ng ginawa namin kahapon. May point naman siya. Pero hindi naman talaga yun ang pinoproblema namin ni Warren kundi ang mga nakita namin kanina. Hindi kami mapakali dahil baka muli naming maramdaman ang kilabot kapag lumapit kami sa bahay na yun. Tumutol ulit kami pero ang ending, nagtungo pa rin kami sa bahay ni Lola. Ano ba kasing magagawa namin ni Warren kung 3 silang sumang-ayon? Wala kaming nagawa nun kundi ang sumunod sa kanila. Hinayaan naman namin silang mauna habang kami ni Warren ay nasa likuran lang nila. Nang makalapit na kami sa tarangkahan nila, doon na rin nagtaasan ang balahibo ko sa katawan. Hindi ko kayang iangat ang tingin ko at nanatili lang akong nakatitig sa nakasara nilang gate habang kumakanta. Nakatapos kami ng 2 kanta at sa loob ng kantang yun ay walang tigil ang pamamawis ko sa mukha. Kaunti na lang at hihilahin ko na sila paalis sa bahay nang bigla na lang magbukas ang gate. Bumungad sa amin ang isang lalaking may matipunong katawan. Hindi ito nakangiti, ngunit hindi rin naman nakasimangot ang mukha. Lumapit ito sa amin at saka may inabot na pera. Nagningning kaagad ang mukha ni Joseph nang makita ang laki ng salapi na ibinigay. 1,000! Nang makita ko ang pera, parang nakalimutan ko rin saglit ang nararamdaman ko at nakipagdiwang kasama nila. Abala akong makipag-high five sa kanila noon nang may bagay na bumanggalang sa likuran ko. Hindi naman sobrang lakas, marahan lang, sapat para kunin ang atensyon ko. Lumingon ako sa aking likuran para tingnan kung sino yon pero kaagad akong natigilan nang makita ko ang nakatayo sa tabi ko. Ito yung bata na nakita ko kahapon. Ngumiti ito sa akin bigla at kamuntikan na akong mahimatay nang makitang wala siyang ngipin at tanging dila lang ang nandoon sa bibig niya. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap na animo, hindi natatablan kung gaano pakalakas ang hangin sumalubong sa kanyang mukha. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napasigaw ng malakas. Ha! May multo! Nandito yung bata!
Nagulat ang mga kasamahan ko sa biglaan kong pagsigaw. Bago pa man nila maintindihan ang sitwasyon, tumakbo na kaagad ako palayo kaya agad silang napasunod sa akin. Nagsisisigaw ako sa daan at ganoon din sila dahil nahawa na rin sila sa takot ko kahit hindi naman nila alam ang nakita ko. Sa bilis ng takbo namin dumagundong sa semento ang tunog ng mga tsinelas namin. Hindi ko kayang lumingon sa likuran ko. Ang flashlight na hawak ko ay hindi ko na rin mabitbit ng maayos dahil sa panginginig ng aking mga kamay. Dahil doon, hindi ko napansin ang bato sa daraanan ko. Napatid ang paa ko dahil sa bilis ng takbo ko, hindi ko na nakontrol ang sarili ko at napasubsob sa semento. Naunang tumama ang tuhod ko bago ang aking panga. Mabilis naman akong tinulungan ni Warren at hinila ako patayo. Subalit bago pa man ako makabangon, mayroon akong naramdamang humawak sa talampakan ko. Pagtingin ko, nandoon na ang bata at nag-aalala ang mukhang nakatingin sa akin. Muli akong napahiyaw noon at ganoon din si Warren. Maras niya akong hinila kaya wala akong magawa kundi ang magpatangay sa kanya. Nakarating kami sa tapat ng bahay namin na hinihingal na. Doon ko na rin naramdaman ang sakit ng mga natamo kong galos. Habol-habol ko ang paghinga ko nang biglang hawakan ni Warren ang braso ko. Ang mukha niya ay nilubayan na lahat ng kulay. Ja, nakita ko yung bata. Siya ba yung sinasabi mo kahapon? Oo, siya nga. Sabi ko na, di ba? Hindi ako nagsisinungaling nun. Ang mga kasama namin na hirap ding huminga ay tiningnan kami ng buong pagtataka. Subalit may halong takot na ang mga mata nila. Base sa kanilang reaksyon, mukhang kami lang ni Warren ang nakakita sa bata. Nung oras na yon, hindi ko mapigilang tumingin sa bawat gilid ko at baka bigla na namang magpakita sa akin ang multo. Pumasok muna kami sa gate ng bahay namin upang doon magbilang sa kita namin. Pagkatapos, nagsiuwian na kaagad sila at ako naman ay pumasok na ng bahay. Tahimik na ang bahay namin pero nakabukas pa rin ang ilaw. Naabutan ko si Mama na nagtutupi ng mga nilabhang damit sa salas. Nang makita niya ako, kaagad na kumunot ang kanyang noo at binigyan ako ng masamang tingin. Bakit daw ako napuno ng galos? Ganoon na ba raw ako katanga para matumba pa sa kalsada habang may dalang flashlight? Ang tanda ko na raw pero hindi pa rin ako marunong mag-ingat. Napakamot na lang ako sa ulo ko noon bago inabot ang betadine na kinuha niya para sa akin. Tumakbo kasi kami, Ma. Sa pagmamadali ko natisod ako. Kaya ayun, grabe. Ang sakit nga ng panga ko ngayon. Reklamo ko na sana hindi ko na lang ginawa dahil isang kurot sa tagiliran ang natanggap ko. Bakit ba daw kasi kami tumatakbo kung alam na ngang madilim na ang paligid? Isang impit na sigaw lang ang naiganti ko sa kanya. Nalilito kung sasabihin ko ba sa kanya ang nakita namin kanina. Duda akong maniniwala si Mama sa akin noon, pero wala namang masama kapag susubukan ko. Bukod pa ron, minsan ko na rin naman kasing narinig si Mama dati na nakipagtsismisan sa kapitbahay namin patungkol sa mga kababalaghang naranasan daw nila dati. Ma, naniniwala ka sa mga multo, di ba? Paano kapag sinabi kong nakakita kami ng multo kanina? Tinaasan naman ako ng kilay ni Mama. Paskong Pasko ngayon kaya bakit daw may magpapakitang multo? Sa mga naging karanasan niya, wala pa naman daw multong nagpakita sa kanya dahil hanggang pagpaparamdam lang daw ito. Ang nagpaparamdam lang daw sa kanya ay ang mga namatay niyang kamag-anak. Hindi rin naman daw nagtatagal ang pagpaparamdam nila dahil pagkatapos ng 40 days, pagkatapos na ilibing, ay nawawala lang din ang kanilang presensya. Napaisip akong maigi sa sinabi sa akin ni Mama dahil wala akong makitang rason para guluhin ako ng isang multo. Hindi ko nga kilala yun pero hindi ko maitatangging pamilyar sa akin ang kanyang mukha. Para bang nakita ko na siya dati. Ang problema hindi ko maalala kung saan. Hindi ko tuloy mapigilang isipin na baka may nagawa akong kalokohan dati at ngayon sinisingil na ako. Matino naman akong tao at ang mga kaibigan ko lang ang pinagtitripan ko paminsan-minsan. Kaya, sino ang batang yun? Ma, alam mo ba yung bahay ni Lola Miriam ngayon para ng haunted house? Nangaroling kami kanina sa kanila.
Tapos doon ko nakita yung multo. Isang batang multo. Tiningnan naman ako ni Mama bago siya bumalik sa kanyang pagtutupi. Ilang sandali bigla siyang nagsalita sa akin na baka raw mayroon ngang nagpaparamdam sa bahay nila. Baka raw si Lola Miriam yun, lalo na't mahilig pa naman ang matandang yun sa Pasko. May tsansang nandoon pa ang kaluluwa niya. Tumango lang ako bilang sagot noon dahil hindi naman isang matanda ang nakita ko, pero yung rocking chair na gumagalaw mag-isa, baka si Lola Miriam nga ang nandoon. Pagkatapos kong gamutin ang mga sugat ko, napagpasyahan ko ng matulog noon dahil nararamdaman ko na ang pananakit ng katawan ko. Malakas ang kutob kong mahihirapan akong gumalaw bukas, lalo na't nanunuot sa hapdi ang aking mga sugat sa tuhod at panga. Kaagad akong hinila ng antok noon dahil sa pagod at hindi ng tagal ay nakatulog din. Nanaginip ako na nandoon daw ako sa waiting shed ng purok namin. Gabi na raw yun at kasama ko si Mama na naghihintay na dumating si Papa. Nagpapasundo ito dahil marami daw itong binili para sa Noche Buena. Habang naghihintay kami, nawili akong tumingin sa mga pulang Christmas lights na nakasabit sa haligi ng shed. Hanggang sa mayroon na lang akong naramdamang isang maliit na kamay na humawak sa aking braso. Napunta ang tingin ko sa kanya. Isang batang may suot na makapal na jacket at nakangiti sa akin ng matamis. Kumaway siya sa akin bilang pambati. Mayroon siyang kasama subalit hindi ko magawang makita ang mukha niya. Ang tanging malinaw lang sa akin noon ay ang bata. Ang bata ay kamukha ng multong nagpakita sa akin kanina. Ang pinagkaibahan lang ay buhay na buhay ang kanyang mga mata. Kitang-kita ko rin ang kanyang ngipin sa tuwing nagsasalita siya sa akin. Kahit na maputlang ka ng balat, namumula naman ang pisngi nito dahil sa malamig na gabi. Hindi siya nakakatakot tingnan, kaya hindi rin ako natakot na makipag-usap sa kanya. Hi! Taga rito ka ba? Ngayon lang yata kita nakita rito. Tumango naman siya. Minsan lang daw kasi siya nakalalabas dahil ayaw siyang payagan ng mga magulang niya. Pati sa pag-aaral, homeschooled siya. Dahil dito hindi pa raw siya nagkaroon ng kaibigan, kaya naman natutuwa raw siyang makausap ako. Ngayon lang din kasi siya pinayagang makalabas dahil medyo bumuti raw ang kanyang kalagayan. Idagdag na rin ang pamimilit niya kaya ganoon. Medyo nalito ako sa kanyang sinabi pero tumango na lang din ako. Nagyaya siya sa aking makipaglaro at pumayag naman ako. Hindi naman pala siya nakakatakot kaya bakit nung nakita ko siya kanina sa pangangaroling namin, parang nag-iba siya. Nagising ako noon at maliwanag na ang labas. Hindi nga ako nagkamali na mamimilipit sa sakit ang katawan ko ngayon. Bago pa man ako makabangon, nakarinig na ako ng boses na tinatawag ako dahil anong oras na raw at hindi pa ako nag-iigib ng tubig. Wala akong choice noon kundi pilitin ang sariling makatayo. Tiningnan ko pa saglit ang mukha ko sa salamin at napangiwi na lang ako dahil namamagahampang ako. Tatalikod na sana ako noon pero napakunot ang noo ko nang mayroong isang figura sa aking likuran. Kita ko ang mga mata niyang nakatitig sa akin dahilan para mapasigaw ako sa gulat. Kaagad akong napalingon sa likuran ko at tuluyang naistatwa nang wala akong makita. Inikot ko ang paningin ko sa paligid subalit wala ni anino man lang ang nagpakita sa akin. Ano yun? Guni-guni ko lang ba yun? Sunod na pumasok sa isipan ko ang batang nakita ko kagabi. Naglakbay ang isipan ko noon habang palabas ng kwarto. Kinuha ko kaagad ang galon sa kusina at lumabas na para mag-igib ng tubig sa aming bomba. Pagdating ko roon, mayroon nang naglalaba. Ang mama ni Warren. Nandoon si Warren at tinutulungan ng mama niya. Kaagad siyang umusog para hayaan akong mag-igib. Napangiwi pa siya nang makita niya ang sitwasyon ng mukha ko para akong binugbog dahil sa kalos at pamamaga, pati na ang mga tuhod ko na pulang-pula ang mga sugat. Mga ngaroling pa ba tayo mamaya, Ja? Hindi ako sigurado. Tanungin na lang natin sila Joseph, baka gusto pa nila. Kita ko sa mga mata niya ang pagkabahala noon.
Siguro dahil sa nasaksihan namin kagabi, kaya ayaw na ni Warren na mangaroling pa ulit. Ako rin ay nawalan ng ganang mangaroling dahil sa takot na baka biglang magpakita sa akin ang multo. Yun nga lang, medyo nalilito ang damdamin ko dahil sa napanaginipan ko. Sa kakaisip ko, hindi ko napansing may gumapang na palang isang gagamba sa palad ko. Napayuko ako noon upang tingnan ito, subalit iba ang nakakuha ng atensyon ko. Sa baba ko ay mayroong isang bata roong nakasalampak sa simento. Nakaangat ang mga tingin nito sa akin habang dilat na dilat ang mga mata. Ang labi nito ay sing-itim ng uling at ang balat ay parang nilubayan ng lahat ng tubig sa katawan. Sobrang payat nito na hindi ko kayang sabihin isang buhay na nilalang ang aking nakita. Dahil sa gulat ko, hindi ko napigilan ng sariling mapasigaw. Napaatras ako nun sa gulat at nabitiwan ko ang hawakan ng poso. Napalingon din sa akin si Warren at ang mama niya dahil sa nagawa kong ingay. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? May nakita lang ulit ako. Makahulugan kong saan kay Warren na mabilis niya namang naunawaan. Mariin akong napapikit dahil ang multong nakita ko ay yung bata na naman kagabi. Bakit ganun? Bakit niya ako ginugulo? Mabait naman siya sa akin sa panaginip, kaya bakit biglang-bigla na lang itong nagpapakita sa akin? Sa takot ko, wala sa sariling napasulyap ako sa direksyon ng bahay ni Lola Miriam. Bahagya akong napaigtad dahil mayroon din palang nakatitig sa akin mula sa bintana. Yun ang lalaking nagbigay sa amin kahapon ng pera nung nangaroling kami sa bahay niya. Isa siya sa mga anak ni Lola Miriam na minsan ko lang ding makita dati. Ang tanong ko lang ay kung bakit siya nakatitig sa akin. Wala naman akong ginawa sa kanya o kahit na atraso man lang. Kung dahil yun sa biglaan naming pagtakbo kagabi, parang ang babaw naman kung ganun. Nahihirapan akong umiwas ng tingin at magpatay mali siya dahil alam kong alam niyang nakatingin na rin ako sa kanya. Bago pa man din ako makaalis, bigla niyang itinaas ang isang kamay at sinenyasan akong pumunta sa kanila. Umalis na rin siya doon sa bintana kaya naiwan akong nagtataka. Ja, okay ka lang? Kanina ka pa nakatunga nga dyan. Pakibantay muna ng mga galonwar. Punta muna ako kina Lola Miriam. Nabalot naman ng kalituhan ang mukha niya matapos ko iyong sabihin. Balak niya pa akong pigilan noon pero kumaripas na ako ng takbo papunta sa bahay ni Lola. Nakabukas ang kanilang gate kaya pumasok ako roon. Bago pa man ako makalikha ng ingay, nagbukas ang pinto ng bahay nila at iniluwa roon ang lalaking nakita ko kanina. Siya si Angelo, ang pangalawa sa anak ni Lola Miriam. Magandang umaga ho. May kailangan po ba kayo sa akin? Nakita ko po kasi kayo kanina na tinatawag ako. Tumango naman ang lalaki dahil may gusto raw siyang itanong sa akin. Nakita niya raw kami kagabi na kumaripas ng takbo dahil sa biglaan kong pagsigaw na mayroon daw akong nakitang multo. Gusto niya lang daw malaman kung ang multong tinutukoy ko ay isa raw bang batang lalaki. Hindi kaagad ako nakasagot dulot ng pagkagitla. Dahan-dahan akong tumango dahil isang ang batang lalaki ang nakita ko. Nakita ko rin po siya nung isang araw pa. Hindi ko alam kung saan siya galing. Bigla-bigla na lang kasi siyang sumusulpot. Natatakot na rin po ako. Hindi naman sumagot ang lalaki, bagkus ay bahagyang napayuko. Napansin ko na dumaan sa mga mata niya ang lungkot. Ang kaninang istriktong ekspresyon niya ay napalitan ng lumbay na parang ilang sandali na lang ay bibigay na at tutulo ang mga luha sa mga mata. Siyempre nataranta ako noon dahil hindi ko maintindihan kung may nasabi ba akong mali o nakasasakit kaya siya naging ganoon. Subalit bago ko pa man mahanap ang mga salita, bigla siyang bumuntong hininga at binigyan ako ng isang maliit na ngiti sa mga labi. Nakikita niya rin daw ang bata, Sir Jupiter. Pagkapasok pa lang ng Disyembre, nagsimula na raw magpakita ang bata sa bahay nila. Lalo na sa kwarto kung saan siya namamalagi dati dahil ang batang yun ay kanyang anak. Ho? May anak ho kayo?
Di ba po hindi pa nabubuntis ang asawa niyo? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Pero ilang saglit noon ay pumasok naman sa isipan ko ang panaginip ko kagabi. Naalala ko ang batang nakausap ko at ang kasama niya. Hindi ko makita ang mukha pero yung hubog naman ng katawan niya ay kagayang-kagaya ng lalaking kaharap ko. Doon ko napagtanto na baka ang lalaking yun ay walang iba kundi si Angelo. Mayroon daw silang anak ng kanyang asawa pero pumanaw raw ito nung nakaraang taon dahil sa isang sakit. Mahina na raw talaga ang bata kahit nung sanggol pa lang, kaya hindi nila ito pinalalabas ng bahay dahil kaunting pagbabago lang ng panahon ay naaapektuhan siya kaagad. Ito rin ang rason kung bakit iilan lang sa amin ang nakakaalam na may anak na sila. At yun nga dumating ang araw na lumala ang kalagayan niya at mas lalong humina ang resistensya. Dinala na nila sa doktor pero kahit ang doktor ay walang magawa para pagalingin ang kanilang anak. Ang anak nilang yon ay mahilig daw sa Pasko kagaya ng kanyang lola Miriam. Palagi raw silang nagkakaintindihan kapag Pasko na ang usapan. Gustong-gusto niyang pagbigyan ang request nitong makapagsimba sa simbang gabi, pero isang beses niya lang itong natupad. Sa katunayan, nagsisi raw siyang hinayaan niyang lumabas ang kanyang anak noon dahil doon na nagsimula ang paglala ng kanyang kondisyon. Ganun ho ba? Nakakalungkot naman po. Ano po bang sakit niya? Umiling naman si Angelo dahil sa mismo ay walang maisagot. Ang sabi ng doktor sa kanila ay mahina lang daw ang resistensya ng bata at may pag-asa pang mapalakas ito kapag lumaki na siya. Pero sa bawat taong lumipas, hindi bumuti ang kalagayan ng anak nila. Ngayong wala na ang anak at pumanaw rin si Lola Miriam, hindi niya raw alam kung paano pa niya sasalubungin ang Noche Buena na masaya siya. Nahawa ako sa ekspresyon ng kanyang mukha at nakaramdam din ng matinding lungkot. Ang lumang bahay ni Lola Miriam ay naging refleksyon sa mga kanilang malungkot na puso. Wala akong masabi noon sa kanya dahil ano nga bang alam ko sa pagpapagaan ng loob ng isang tao. Nanatili lang akong tahimik noon hanggang si Angelo na mismo ang nagpasyang magsalita sa amin. Humingi siya ng paumanhin sa akin dahil nadamay pa raw ako sa pagpaparamdam ng kanyang anak. May plano na sila ng kanyang asawa na bindisyonan ang bahay lalo na't hindi lang ang anak nila ang nakikita nila, kundi pati na rin pala si Lola Miriam. Paminsan-minsan daw ay nakaririnig na lang daw sila ng boses ng matanda na tinatawag sila para kumain na siya ring kadalasang ginagawa ni Lola Miriam nung nabubuhay pa. Mahirap man sa kalooban nila pero kailangan nila itong gawin dahil kapag nagpatuloy ito ay malabong magagawa pa nilang mag-move on sa kanilang pangungulila. Pinayuhan niya rin ako na kung maaari ay huwag muna akong pumunta sa kanila kasama ang mga kaibigan ko para mangaruling para hindi na daw ako guluhin pa ng kanyang anak. Tumango lang ako bilang sagot noon bago bumalik sa amin. Hindi pa man lumipas ang araw, sumama ang pakiramdam ko. Tumaas ang temperatura ko noon at bigla akong nilagnat. Niyaya ako nila Joseph para sa pangangaruling mamayang gabi, pero hindi ako nakasama dahil nga sa lagnat ko. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong ipagpasalamat o ikalulungkot dahil hindi ako makakasama sa pangangaruling nila. Nasa loob ako ng kwarto ko noon, nagpapahinga at pilit na ipinipikit ang mga mata para makatulog. Subalit bago pa man ako makatulog, nakaramdam ako ng mahihinang boses sa aking tabi. Tinatawag niya ang pangalan ko na para bang nasasabik sa akin. Hindi ko binuksan ang mga mata ko noon dahil sa pagtindig ng mga balahibo ko sa katawan. Masama ang kutob ko noon na baka ang katabi ko pala ay ang batang multo na anak ni Angelo. Hindi ko talaga iminulot ang mga mata ko kahit na naramdaman ko na ang hanging nagmumula sa kanyang bibig sa tenga ko. Pilit niya akong tinatawag at gusto niyang makipaglaro sa akin. Lubayan mo ko. Ba't mo ba ako ginugulo? Hindi naman tayo magkaano-ano. Yun talaga ang bagay na ipinagtataka ko
Kung dahil lang yun sa pangangaroling namin, bakit ako lang ang palagi niyang pinupuntirya? Bakit hindi siya nagpaparamdam sa iba? Kahit na nagpakita rin siya kay Warren, hindi naman umabot sa ganito na tumatabi na siya sa akin. Napakagat na lang ako sa labi ko noon nang lumakas ang tibok sa puso ko. Nabalot na ng pawis ang mukha ko, ang ilan pa nga'y pumasok na sa bibig ko. Kaagad kong tinawag si Mama para puntahan ako sa kwarto dahil konting-konti na lang ay maiiyak na talaga ako. Ma, nagugutom na ako. Dalan mo ako ng pagkain, please. Kung ano-ano na lang ang dinahilan ko para pumasok si Mama sa kwarto. Pero imbis na puntahan ako ay isang sumbat lang ang natanggap ko kay Mama. Maghintay raw ako dahil nagluluto pa siya. Kung nag-ingat daw ako at hindi nagtatakbo, edi sana hindi raw ako nagkasakit ngayon. Napahigpi na lang ako sa takot dahil nagsalin na ang emosyong nararamdaman ko. Ang sakit sa aking mga sugat, ang panggiginaw ng katawan ko dulot ng lagnat at ang kilabot dahil sa multo na nasa tabi ko ngayon. Tuluyan ko lang hindi napigilan ng sarili nang maramdaman ko ang kamay na lumapat sa aking noo. Napasigaw ako noon at napabalikwas sa aking kama. Lubayan mo ako. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Paulit-ulit ko yung sinisigaw habang ginawang sandata ang kumot ko. Doon lang ako natahimik nang marinig ko ang mabibigat na yabag ni Mama na papunta na sa direksyon ko. Bumungad kaagad sa akin ang galit niyang ekspresyon dahil gabi na raw para mag-ingay ako. Natutulog na ang ibang kapitbahay namin at baka makaistorbo pa raw ako. Natahimik kaagad ako noon bago inikot ang tingin sa paligid. Wala na ang multo, pero hindi pa rin nawala ang kaba na nararamdaman ko. Ma, pwede bang sa inyo ako matulog ngayong gabi? Sige na, kahit ngayon lang. Nakailang ulit pa akong magmakaawa kay Mama bago siya pumayag sa gusto ko. Kaagad akong kumaripas noon papunta sa kanilang kwarto. Nang makapasok, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi ko na inisip pa ang kalituhan sa mga mata ni Mama kung bakit ako nagkaganito. Nagtalokbong na ako ng kumot. Doon lang ako nakatulog. Subalit sa panaginip ko, hindi pa rin ako nakatakas sa batang multo. Ang kaibahan lang ay parang normal na siyang bata sa aking panaginip. Nandoon pa rin kami sa waiting shed at para bang naulit lang ang pangyayari sa panaginip nung nakaraan. Ayaw ko man siyang kausapin pero hindi nakikinig ang katawan ko sa akin at para bang isa lang akong manunood sa nangyayaring eksena kahit ako mismo ang kausap niya. Mayroong mga ikinwento sa akin ng bata na naikwento niya na rin nung nakaraan na kung paano niya ginustong makalabas sa bahay nila at kung paano niya kinasusuklaman ang sariling katawan. Gusto niyang maging malusog kagaya ng ibang mga bata upang makapaglaro siya sa labas nang hindi na kailangan pang mag-isip kung magkakasakit ba siya o hindi. Naiinggit daw siya sa amin dahil nagagawa namin yun. Kung pwede nga lang daw napalitan ang katawan ay matagal na niyang ginawa. Puntahan na lang kita sa inyo. Gusto mo ba yun? Tapos doon tayo sa bahay niyo maglaro. Nagulat ako sa sinabi ko noon dahil hindi yun nangyari sa panaginip ko nung nakaraan. Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa mga labi niya habang tumatango sa sinabi ko. Hindi maikukubli kung gaano ito nasiyahan sa mga binitiwan kong salita. Ako rin ay hindi napigilang matuwa dahil parang hinaplos noon ang puso ko nang makita siyang masaya. Hanggang sa hindi nagtagal, lumapit ang kasama niya na sa tingin ko ay si Angelo. At niyaya na siyang umuwi. Walang nagawa ang bata kundi ang magpaalam sa akin noon. Ako rin naman ay kumaway lang bilang sagot. Bago pa siya tuluyang umalis nang pakilala muna siya sa akin. Siya raw si Antonio. Pagkatapos doon ay tuluyan na akong nagising. Mabigat ang puso kong napabangon sa kama nang mapagtanto ko na panaginip pa lang yun. Mabigat ang puso ko na napabangon sa kama nang mapagtanto kong ang panaginip pala na yun ay isang memorya. Si Antonio ay nakilala ko pala talaga dati subalit nakalimutan ko lang. Doon ko naintindihan kung bakit siya pamilyar sa akin, kung bakit parang nakita ko na siya kung saan. Ang problema nga lang,
isang beses lang kaming nagkita noon kaya hindi ko kaagad siya natandaan. Hindi rin ako nakapunta sa kanila pagkatapos noon dahil kung tama ang pagkakaalala ko, hindi ako pinayagan ni Mama na pumunta sa kanila. Sinubukan ko pa ulit ng ilang araw pero ayaw pa rin akong papuntahin nila Mama sa kanila dahil baka makaistorbo lang daw ako at makaperwisyo pa, lalo na't hindi ako marunong mag-ingat. Dahil doon tuluyan ang nawala sa isipan ko ang bata at dumaan ang ilang taon na hindi ko na siya nakita pa. Naluha ako dahil doon ko lang siya naalala. Kaya pala isa ako sa mga ginugulo niya dahil ako lang ang bata na naging kaibigan niya. Nauwi sa hagulgol ang iyak ko at timing din ang pagpasok ni Mama na may dalang pagkain. Kaagad niyang nilapat ang kamay sa aking noo para tingnan ang temperatura ko. Bumaba na raw ito kaya bakit pa raw ako umiiyak? Gusto ko mang sabihin kay Mama ang nararamdaman ko pero pinili ko na lang umiling at kinain ang niluto niya para sa akin. Muli akong natulog noon pero hindi ko na nakita pa si Antonio sa panaginip ko. Pagkagising ko, nagboluntaryo akong mag-igib ng tubig para makasilip ako sa bahay ni Lola Miriam pero pinigilan ako ni Mama. Magpahinga raw muna ako dahil baka mabinat ako. Magsisimba daw kami mamaya bago mag-Noche Buena. Wala akong nagawa noon kundi ang manatili sa bahay namin. Buti na lang at nagpunta si Warren sa bahay namin kaya kahit papaano ay may nakakausap ako. Sinabi ko rin sa kanya ang tungkol sa batang multo. Kaya pala pamilyar siya sa akin, War. Kasi nakita ko na pala talaga siya dati. Anak daw pala siya ni Angelo. Si Angelo na anak ni Lola Miriam? May anak na pala siya ng asawa niya? Totoo pala talaga yung binanggit ni Mama sa akin dati na mayroon daw bata sa bahay nila. Kagaya ko rin si Warren na nagulat sa nalaman. Nagtanong ako sa kanya kung nagparamdam pa ba sa kanya si Antonio pero umiling lang ito. Huli niyang makita ang bata ay nung hinabol kami. Pagkatapos noon, wala na siyang nakita pang kakaiba. Dumating ang gabi at nagbihis na ako para magsimba. Habang nasa misa, napansin ko rin na nandoon din pala si Angelo at ang asawa niya, pati na rin ang isa niya pang kapatid. Malungkot ang ekspresyon ng kanilang mga mukha kahit na araw ng pagsasaya. Hindi ko rin naman sila masisisi lalo at mayroon silang pinagdadaanan. Ipinagdasal ko na lang sila nung gabing yun na sana ay maging okay na sila at pati na si Antonio sa kabilang buhay. Masaya naming sinalubong ng pamilya ko ang Pasko. Maraming hinanda si Mama kaya naparami rin ang kain ko. Bandang 4:00 na ako ng madaling araw noon nakatulog kaya hapon na rin ako nagising. Pumunta kaagad ako sa kusina nang tawagin ako ni Mama para mag-igib. Masigla ko namang yung tinanggap at nagtungo sa poso. Dahil mayroon pang gumagamit sa poso, iniwan ko muna ang galon doon at napagpasyahang magtungo sa bahay ni Lola Miriam para sana sumilip sa kanila. Mayroong mga tao sa kanila na sa tingin ko ay kapamilya lang din nila. Mayroon ding pari sa bahay nila at sa tingin ko ay bebendisyonan na ang bahay ni Lola Miriam. Ang parol din na nakasabit ay wala na roon at mukhang tinanggal na nila. Narinig ko rin sa usapan nilang magkakapamilya na may plano silang iparenovate ang bahay. Bumalik na ako sa amin noon at hindi na nakinig pa dahil labas na ako sa usapan nilang yon. Hindi ko alam pero may parte sa akin nalungkot noon. May parte sa akin nung umaasa na magpapakita ulit sa akin si Antonio kapag nagpunta ako sa kanila. Pero wala na. Natapos ang Pasko at nagbagong taon pero hindi na talaga muling nagparamdam pa sa akin ang bata. 5 taon na rin ang dumaan matapos ang pangyayaring yun at pinigil ko na ang pag-asang makikita ko pa ulit si Antonio. Hanggang dito na lang din ang kwento ko, Sitio Bangungot. Simula noon natuto na akong alalahanin ang bawat interaksyong mayroon ako sa mga tao at tandaang mabuti ang mga mukha at pangalan nila. Ayoko na kasing maulit pa ang nangyari kay Antonio. Maraming salamat sa inyong lahat at sana ay maligaya ang inyong Pasko ngayong taon.
Marami tayong mga nakakasalubong at nakakasabay sa araw-araw nating buhay sa mundo. May mga taong mababait, ngunit meron din namang may masamang naidudulot sa atin. Subalit, hindi rin lahat sa kanila ay mga tao. Yung iba, mga nilalang na animoy nagmula sa dilim. May nakasabay ka na bang ganitong mga nilalang minsan sa buhay mo? Pakinggan ang mga kwento ng ating tatlong senders ngayong gabi dito sa Sitio Bangungot. Pulubi sa Eskinita. Good evening, Sir Jupiter. Kumusta po kayo? Ako po si Cristel ng Taguig. 23 years old at isang accountant sa isang mall. Sumulat ako sa inyo para i-share ang isang karanasang talagang nagmarka ng matinding kilabot sa kalooban ko. Mabuti naman po akong tao, kaya hindi ko alam kung bakit ganoon ang isinukli ng isang pulubing minsan kong binigyan ng limos. At hindi ko rin alam kung anong klaseng nilalang ba talaga siya. Nasa QC pa po ako noon at nagtatrabaho bilang isang call center agent. 9 p.m. na po at papasok pa lang ako kasi graveyard shift ako. Malapit lang ang tinutuluyan kong boarding house sa opisina. Mga 15 minutes na lakaran lang po. Para makarating sa building namin, kailangan ko pong dumaan sa isang eskinita, maglakad sa bangketa at tapos umakyat ng isang footbridge. Naglalakad ako noon habang nakasalpak ang earphones ng cellphone ko sa tenga. Medyo madilim na sa eskinita kasi sa gilid po yun ng isang malaking gusali. Wala talagang kailaw-ilaw. Maliban na lang sa lumulusot na liwanag galing sa magkabilang dulo ng eskinita. Habang naglalakad, may nakita akong isang matandang nakaupo sa may gilid. Lalaki siya. Tapos payat na payat at medyo maliit ang katawan. Nang makalapit ako sa kinauupuan niya, bigla siyang naglahad ng palad at nanghingi ng limos. Pangkain lang daw. Ako naman na maawain talaga sa mga ganon, dumukot agad ng 5 sa bulsa ko at inilagay sa palad niya. Kahit madilim, naaninag ko ang malapad niyang ngiti sa akin. Tapos ay nagpasalamat siya. Pangkaraniwan lang naman ang ganong tagpo kapag nagbibigay ka ng limos sa isang pulubi. Kaya hindi ko gaanong binigyang kahulugan at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang makalusot ako sa bukana ng eskinita, nilakad ko naman ang bangketa. Medyo malayo pa roon ang footbridge na tatawirin ko. Sa ilang minuto kong paglalakad, may nakita akong isa na namang pulubi sa tabi ng daan. Ganoon din po, isang matandang lalaki na payat at medyo maliit ang katawan. Naglahad din ng palad sa akin nang makalapit ako. Inisip ko na siguro pareho lang ang pangangatawan nila nung nauna. Hindi ko kasi naaninag ng maayos yung nasa eskinita kasi madilim. Pero yung ikalawa, kita kong nakasuot siya ng kupas at madungis na dilaw na t-shirt. Tsaka butot balat talaga kung titignan. Lubog pa nga ang pisngi dahil sa pagkapayat at lubog din ang mga mata kung titignan.
Nagbigay din ako sa kanya. 5 puro piso kasi naubusan na ako ng 5 buo. At kagaya nung una, napakalapad din ng ngiti sa akin nung matanda. Saka nagpasalamat. Kita ko yung nangingitim niyang mga ngipin nang ngumiti siya sa akin. Sa di malamang dahilan, nakaramdam na ako ng bahagyang kilabot noong oras na yon. Nagpatuloy na ako sa bangketa. Medyo mabilis ang lakad ko kahit di pa naman ako malilate. Pero pakiramdam ko kasi kailangan ko nang makarating agad sa loob ng building namin. Kumakabog na yung dibdib ko. Dali-dali akong umakyat sa footbridge at natigilan nang makita ko ulit ang pulubi sa taas. Ganun pa rin po ang itsura niya, Sir Jupiter. Matandang lalaki na payat at medyo maliit ang katawan. Tapos nakasuot ng kupas at madungis na dilaw na t-shirt. At hindi yun simpleng kamukha lang ng nauna. Kasi sigurado akong siya talaga yun. Nang makalapit ako sa kinauupuan niya, naglahad din po siya ng palad, ngunit mabilis akong naglakad at diretso lang ang tingin. Kabadong-kabado. Kumakawala na talaga ang puso ko sa kilabot. Ang lamig na rin ng pawis ko at ramdam ko ang pagnginginig ng kalamnan ko. Pagkarating ko sa bandang gitna ng footbridge, nakita ko ulit siya. Doon na naman siya nakaupo sa may dulo. Hindi pa man ako nakakalapit. Nakalahad na ang kanyang mga kamay at nakatitig sa akin. Doon ay hindi ko na pinigil ang sarili at tumakbo na talaga ako pababa. Kulang na nga lang po, lumundag ako sa hagdan eh. Opo, nakita ko ulit siya doon sa mismong ibaba ng hagdan pero hindi ko na pinansin. Nakita ko pa siya ng 2 pang beses sa may bangketa bago makarating sa building namin. Noong papasok na ako, lumingon ako sa bangketa at nahintakutan nang nakita ko siyang nakatayo habang nakatitig nang masama sa akin. Dali-dali akong pumasok. Nagtaka ang gwardya kung bakit hingal na hingal ako at grabe ang pawis. Tinanong din niya ako kung sino raw ba yung matandang nakatingin sa akin sa may bangketa. Subalit hindi ako makasagot kasi nangangatal na talaga ako noon. Mabuti na lang at inalalayan ako ng katrabaho kung tawagin na lang nating si Vina. Tinulungan niya akong kumalma. Kinuwento ko kay Vina ang nangyari, Sir Jupiter. Hindi siya naniniwala sa akin. Ngunit hindi ko naman siya masisisi. Gayunpaman, kita pa rin niya ang kilabot ko, kaya pinagpahinga muna niya ako bago magsimula ang shift namin. Nakapagtrabaho naman po ako ng medyo maayos noon. Hindi nga lang tuluyang nawala ang pulubi sa isip ko. Kaya napagdesisyonan kong kumain muna sa isang convenience store pagkatapos ng shift. Subalit, natigilan ako sa pagkain nang makita ko ulit ang pulubi sa labas ng convenience store. Nakaupo ito sa labas ng glass wall. Napakurap ako at nagtaka nang wala na siya pagkadilat ko. Naisip ko noon baka namalikmata lang ako kakaisip sa matanda. Umaga na rin naman kasi kaya akala ko wala ng mga kung anong maligno
kapag ganoong oras. Paglabas ng convenience store, nagpalinga-linga ako. Walang pulubi. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Saka nang simulang maglakad pauwi. Maya't maya nga lang akong napapalingon kung saan-saan kasi baka naroroon na naman siya. Napaparanoid na ako. Nakahinga ako ng maluwag kasi wala siya sa footbridge. Wala rin po sa bangketa, kaya nagtuloy-tuloy lang ako sa paglalakad. Lumiko papasok ng eskinita at dire-diretsong naglakad. Subalit, ilang sandali pa. Nakita ko na naman siyang nakaupo sa may eskinita. Doon banda kung saan ko siya unang nakita. Natigilan ako at napalunok ng laway. Nagsimula na namang kumabog ang dibdib ko at lumamig ang pawis ko. Nag-angat ng tingin ang pulubi habang nakaupo at ngumiti ng malapad sa akin. Doon na ako nakaramdam ng matinding hilakbot kaya mabilis na akong tumakbo paabante. Ngunit halos malaglag ang puso ko sa takot nang bigla niyang hawakan ang isang braso ko. Ano bang kailangan mo sa akin? Ano bang kailangan mo? Mangiyak-ngiyak na po talaga ako noon, Sir Jupiter. Siya naman ay nakangiti pa rin habang nakahawak sa braso ko. Saka inilahad ang kabilang palad. Nagpumiglas ako hanggang sa mabitiwan niya ang braso ko. Pagkatapos taranta akong dumukot ng kahit ano sa bulsa ko. Nakakuha ng 2 piso na agad kong binato sa kanyang mukha bago ako tumuloy sa pagtakbo. Nang makalusot sa likod ng eskinita, nakita ko ulit siyang nakaupo sa gilid ng kalye. Doon ako dumaan sa kabilang dako para hindi niya ako maabot. Dire-diretso lang ang takbo ko hanggang sa makarating ako sa boarding house. Umakyat sa 2nd floor at tarantang binuksan ang kwarto ko. Natagalan pa nga ako kasi nagkandamali-mali na ako sa paglagay ng susi. Pagkapasok agad kong inilak ang kwarto ko. Sumampa sa kama at nagsumiksik sa may sulok. Sir Jupiter, napakagulo ng utak ko noon. Napaiyak na nga po ako dahil sa kilabot eh. Iniisip ko kung ano ba talaga yung matanda. Multo ba siya? Maligno? Aswang? Engkanto o ano? Ano ba ang nagawa ko at bakit niya ako sinusundan? Mali ba na binigyan ko siya ng limos o baka nakulangan siya sa binigay ko? Kinagabihan po noon parang ayaw kong pumasok. Kaso kailangan. Ayoko namang mag-absent na lang ng basta kasi maaapektuhan ang performance record ko. Kakapasok ko pa lang kasi noon sa pinagtatrabahuan ko. Kaya naman naisip kong huwag dumaan doon sa iskinita. Sa halip doon ako sa medyo malayong daan kung saan sasakay pa ako ng jeep. Kailangan ko pa rin tumawid doon sa footbridge pero inisip kong kakayanin ko naman na siguro kasi sandaling lakaran na lang. Paglabas ko po ng boarding house, natanaw ko agad ang pulubi sa may tapat. Nakaupo ito sa tabi ng daan pero para bang hindi siya napapansin ng mga tao. Bago pa man siya nakatitig sa akin ay nag-iwas na ako ng tingin at mabilis na naglakad.
Malakas ulit ang kabog ng dibdib ko noon, lalo't pakiramdam ko pa rin ay may nakatingin sa akin. Hindi na lang ako lumingon hanggang sa makarating ako sa labasan at sumakay agad ng jeep. Doon na ako tumingin sakaling dinaanan ko at nakatayo nga ang pulubi sa may kanto. Nakatingin ng masama sa akin. Bagamat di pa rin ako mapalagay, di ko naman nakita ulit ang pulubi hanggang sa makarating ako ng opisina, Sir Jupiter. Inisip ko na lang na sana nga tinantanan na niya ako. Nakakatakot na kasing pumasok at umuwi kung ganoon. Sa kabutihan pala, hindi ko na po ulit nakita ang pulubi simula noon. Bagamat hindi na ako ulit dumaan sa eskinita kailanman. Mas pinipili ko na yung malayong daan kahit pa mas hassle ang biyahe. Ang mahalaga, hindi ko na ulit makasalubong ang nasabing pulubi. Sa ngayon, nasa Taguig na nga po ako at iba na ang trabaho. Hindi ko nga lang makalimutan ang nasabing karanasan kaya talagang iniiwasan kong dumaan sa kahit saang eskinita. Hindi na rin ako nagbibigay ng kahit ano sa mga pulubi kapag gabi. Labag man sa loob ko kasi gusto ko talagang makatulong sa iba pero ayoko na kasing danasin ulit ang ganoong kababalaghan. At bago ko pa man tapusin itong liham ko, tanong ko lang din po, Sir Jupiter, ano kayang pulubi yun? Ibang nilalang kaya o tao na gumagamit ng kakaibang kakayahan? Sana po mabigyan ninyo ng paliwanag ang karanasan ko. Baka po kasi makatulong yun para mawala na ang kilabot sa kalooban ko. Maraming salamat po sa inyo at good evening po sa lahat. Roommate sa ospital. Kumusta po, Sir Jupiter Torres? Ako po si Kurt mula sa bayan ng Cavite, dito po banda sa may General Mariano Alvarez. Matagal na po akong nakikinig sa inyo. Ngayon naman po ay nais kong ibahagi ang kwento kong ito na naranasan ko sa isang ospital. Nangyari po ito sa kasagsagan ng COVID noong 2020. Ako po ay isang COVID-19 survivor, pero malala po ang kalagayan ko nang makuha ko ang sakit na yun. Halos 50-50 na nga po ako ng araw na yun. Pakiramdam ko rin ay halos mag-isa na ako sa buhay ko. Kasi ako lang mag-isa ang kumikilos para sa sarili ko sa loob ng isang quarantine room. Punuan na po ang mga ospital noon kaya no choice kundi magpunta sa isang private hospital dito sa Dasmariñas, Cavite. Lumipas ang mga araw, lalong lumala ang pakiramdam ko. Ang mga doktor ay pumapasok na lamang sa room ko para i-check ako. Isang gabi po, Sir Jupiter, habang natutulog ako. Nagising po ako nang may marinig akong umiiyak na babae sa kabilang higaan. 3 po kasi ang higaan sa room na yun at kurtina lang ang nakaharang sa bawat higaan. Pero nagtataka ako kasi ako lang naman mag-isa ang naroroon. Pinilit kong tumayo mula sa aking higaan para tingnan kung sino yung umiiyak. Pero pagtingin ko sa paligid ay wala namang ibang tao. Napakadilim po sa loob, Sir Jupiter,
kaya kinuha ko ang cellphone ko upang gamitin bilang flashlight. Dumungaw sa bintana para tingnan ang hallway, pero halos wala ring katao-tao. Humiga na lang ako ulit sa higaan ko pero nagtataka pa rin po ako kung ano yung narinig kong umiiyak na babae. Hanggang sa pinagkibit-balikat ko na lang at inisip na baka sa kabilang kwarto lamang yun. Ilang araw at gabi pa po ang lumipas, Sir Jupiter, paulit-ulit ko pa rin naririnig ang umiiyak na babae. Isang gabi po noon, November 28, 2020. Medyo gumiginhawa na po ang pakiramdam ko. Nakahiga lang ako at nakikinig ng mga gospel songs nang may marinig na naman akong isang umiiyak na babae. Tinignan ko po ang oras at nakita kong 3:00 na pala ng madaling araw. Hanggang sa hindi ko na po matiis at hinanap ko ulit kung saan ba ang umiiyak. Sinundan ko ang boses at lumabas ako sa kurtina na nakaharang sa higaan ko. Doon, laking gulat ko nang makakita ako ng isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok at duguan ng buong katawan. Nakaupo ito sa kabilang higaan habang umiiyak. Kinilabutan po ako at napasigaw nang bigla itong lumingon sa akin. Kitang-kita ko kasi ang mukha niyang punong-puno ng sugat at mga matang lumuluha ng dugo. Hanggang sa nawalan po ako ng malay dahil sa sobrang takot. Umaga na po nang magising ako at nakahiga na ako sa higaan ko. Nasa tabi ko ang isang doktor na nakasuot ng PPE. Saka binalita niya sa aking pwede na raw akong makalabas pagkatapos ng 14 days. Ang kaso hindi pa man ako nakakalabas ay nagparamdam na naman ang babae. Isang gabi po, Sir Jupiter, habang natutulog ako, napanaginipan ko ang babaeng umiiyak. At humihingi siya ng tulong sa akin. Iyak po siya ng iyak habang sinasabi ang nangyari sa kanya. Isa raw po siyang pasyente sa ospital na yun, ngunit nagpakamatay dahil wala nang tumutulong sa kanya. Doon po nangyari ang lahat sa mismong room na tinuluyan ko. Sabi niya, nais niya daw akong isama sa kabilang buhay para makalaya ang kanyang kaluluwang hindi makaalis sa lupa. Subalit may isang boses po na tumawag sa akin, dahilan upang magising ako. Umaga na po nang magising ako at araw na ng aking pag-uwi. 7 araw ang nakalipas mula nang makauwi ako. Habang nagluluto, may narinig na naman akong babaeng umiiyak. Kinilabutan at napasigaw po ako nang lumingon ako dahil katabi ko na po ulit ang babae. Tapos binulungan niya ako na tulungan ko raw siya. Kaya hinimatay po ako noon. Pagkagising ko, katabi ko na ulit ang pamilya ko at tinatanong nila kung ano ang nangyari sa akin. Sinabi ko na lang na sumakit lang ang ulo ko. Ayoko po kasing sabihin sa kanila ang totoo at baka pati sila ay matakot na rin. Gayunpaman, noong araw din pong yun, pumunta ako ng simbahan para ipabindisyon ang sarili ko at ang bahay namin. Gusto ko rin pong sabihin sa pare ang lahat ng nakikita ko. Matapos po noon, ay wala na akong kababalagang naramdaman
nakita o narinig. Sana kung sino man ang babaeng yun, makalaya na siya sa hirap na dinadanas at tuluyang makarating sa kabilang buhay. Dito ko na lang po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po, Sir Jupiter, at magandang gabi sa inyo. Itago niyo lang ako sa pangalang JC, Sir Jupiter. Unang beses ko palang narinig ang boses niyo ay nagandahan na ako. Akmang-akma kasi sa mga ganitong content. Kaya gusto ko rin pong marinig nila ang kwento ko na binabasa ninyo. Hindi ko alam kung maniniwala kayo pero lahat ng ikikwento ko ay puro katotohanan lamang. Nangyari ito noong grade 8 student pa lang ako. Nag-aaral ako sa San Francisco High School at ang inuuwian ko ay sa Matandang Balara. Bumibiyahe ako araw-araw para pumasok at umuwi. At ang schedule ng pasok ko ay sa hapon. Kaya gabi na po ako nakakauwi. Kapag uwian na kasi sobrang haba na ng pila sa terminal ng SM North, Palagro. Kaya madalas nakakarating ako sa bahay ng mga 8 or 9 p.m. na. Dalawa naman ang pwede kong daanan pa uwi, sa Feria o sa Diliman. Pero mas pinipili kong dumaan sa Diliman kapag ginabi ako kasi mas maraming tao roon. Medyo iwas ako sa Feria kasi nakakatakot, lalo't may nabalitaan akong pinatay doon. Isang gabi sa may Diliman ako ulit dumaan. Medyo antok na ako noon at pupungas-pungas pa. Pag-ewang-gewang pa nga nang bumaba ng jeep. Antok na antok pa rin nang paakyat na ako ng overpass. Meron po akong nakasabay na umakyat noon. Siguro mga nasa 3 o 4 na lalaki. Pag-akyat ko ng unang baitang, may sumabay sa aking umakyat na isang lalaki. Sabay na sabay po ang pag-akyat namin. Medyo nagitgit pa nga niya ako kaya naman medyo binilisan ko ang paglakad ko para mauna at hindi na niya ako magitgit. Pero nang simulan kong bilisan, sinimulan din niyang bilisan ang pag-akbang niya sa bawat baitang. Medyo kinabahan na ako noon pero inisip ko na lang na baka nagkataon lang. Hanggang sa nakarating na ako sa taas ng overpass. Hindi ko naisip na tignan at tingalain siya kasi nga antok pa ako noon. Nakayuko lang talaga ako at nang naglalakad na ako sa taas ng overpass. Medyo binagalan ko na ang lakad ko noon. Nauna na rin sa akin yung iba ko pang mga nakasabay kasi nga binagalan ko ang lakad. At yung lalaki naman kanina ay nasa gilid ko parang sumasabay siya sa pangakbang ko. Kaya naman napagdesisyonan ko na siyang tignan. Hindi ko pa nga lang siya totally tinitingala, tinignan ko lang siya sa may gilid habang nananatili akong nakayuko. Naka-formal attire siya. Parang katulad ng uniform sa mga nagtatrabaho sa corporate o office work. Tapos meron din siyang bag na parang pang-abogado. Ganoon yung aura niya. Ilang saglit pa po ay tiningala ko na rin siya at nagkatitigan kami, Sir Jupiter. Napamura ako at halos lumabas na yung puso ko sa sobrang kaba at takot. Pinanlakihan kasi niya ako ng mata at parang mananakit. Napansin ko rin siguro na sa mga 40 o 50 years old na siya, tapos medyo chubby. Di ko talaga manilimutan ang titig niya sa akin, lalo pat medyo namumula pa yung gilid ng kanyang mga mata. Sa sobrang takot ko, kumaripas na ako ng takbo.
Naunahan ko pa nga yung mga nakasabay ko sa pag-akyat, pero sa tingin ko ay hindi ko man lang nakuha ang atensyon nila. Ni hindi sila napatingin sa akin habang tumatakbo ako. Tuloy-tuloy lang ako sa sobrang bilis kong takbo hanggang sa makababa na ako ng overpass. Mula sa malayo, tinatanaw ko yung lalaki kung saan siya bababa. Dalawa po kasi ang hagdanan pababa ng overpass na yun. Gusto ko rin kasing malaman kung susundan pa rin ba niya ako pagbaba niya. Ang kaso, hindi ko siya nakitang bumaba ng overpass. Hindi ko nga rin makita yung mga paa niya mula sa ibaba. Alam kong hindi lang guni-guni yun. Basta, biglang na lang siyang naglaho. Ang hindi ko rin sure ay kung mga tao ba yung iba ko pang nakasabay sa overpass. Baka kasi mga kasamahan ng kakaibang lalaki ang mga yun. Hindi ko lang alam kung mga tao ba sila o kung ano. Sobrang nakakatakot kasi talaga ang mukha noong lalaki. Mabuti na lang talaga at nakauwi rin naman ako ng ligtas. Umuwi ako na takbo pa rin ng takbo. Umuwi ako nang iniisip ko pa rin sa bahay kung ano ba yung mga nakita ko. Hindi ko rin magawang ikwento sa lola ko kasi baka hindi rin siya maniwala sa akin. Kaya dito ko na lang ibinahagi at baka may nakaranas na rin ng ganito sa isang overpass doon sa may Diliman. Baka may makapagsabi rin kung ano talaga ang mga nakita ko. Marami pong salamat. At ngayon naman, Christmas shoutout portion na tayo. Merry Christmas! Giselle Wagan, Ayani Balabagan, friends and family of Vanji Aguilar, Jeannie Safor, Christina Colot, Liza Marie Resentes, Cheryl Aldabon, Marian Maru, Precious Salvani, at kay Vicky Yabot. Special shoutout naman kay Vicky Yabot na nakagiliwan ng makinig habang ginagawa ang trabaho niya sa sarili niyang pamamahay. Maraming salamat po sa inyong palagiang pakikinig. Sa mga hindi po nabanggit, huwag pong mag-alala. Sa susunod, kayo naman ang aming babatiin. Huwag niyo po kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout din ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, Sitio Bangungot at Sitio Pangil. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat. Merry Christmas!